Tatlong sinapupunan, isang kalooban. May mga himalang dumarating ng tahimik, hindi sa sigaw ng mundo, kundi sa lihim ng sinapupunan. Una, si Santa Ana. Matagal nang nakayuko sa paghihintay. Ang kanyang buhok ay pinaputi ng panahon, at ang kanyang mga panalangin ay tila inukit ng katahimikan. Sa mata ng tao, sarado na ang pintuan ng pag-asa. Ngunit sa oras ng Diyos, ang sinapupunan na inakalang baog ay binuksan at isinilang si Maria, ang magiging sisidlan ng biyaya. Sunod si Santa Isabel, kasabay ng kanyang katandaan ang bigat ng pangungulila. Sa maraming taon tahimik niyang inialay ang kanyang mga luha sa Diyos. At nang dumating ang himala, ang kanyang sinapupunan ay nagdala ng isang tinig na sisigaw sa ilang. Si Juan Bautista ang maghahanda ng daan para sa liwanag. Maging ang pag-aalinlangan ni Zacarias ay napawi sa kapangyarihan ng pangako ng Diyos. At naroon si Birheng Maria, bata, tahimik at walang mumang sa bigat ng tatahakin. Wala pa siyang asawa at ang kanyang pangalan ay hindi kilala ng mundo. Maging si San Jose ay nag-atubili sa harap ng misteryong hindi niya maunawaan. Ngunit ang sinapupunan ni Maria ay pinuspos ng Espiritu Santo at doon nagsimula ang pagdating ng kaligtasan. Tatlong babae, tatlong sinapupunan, tatlong himala, at iisang katotohanan ang lumilitaw. Hindi ito gawa ng tao. Ang una at ikalawa ay nangyari sa kabila ng katandaan. Ang ikatlo ay nangyari sa kabila ng kabataan at kawalan ng asawa. Kapag ang Diyos ang kumilos, ang panahon ay sumusunod, ang lohika ay tumitigil, at ang imposible ay nagiging daan ng kanyang kalooban.